At siya po ang aming pinakapanganay. At sa pito po mga kapatid na yan, po ang isa lamang na babae, kaya po ako ang pinakapaborito niya sa lahat. Wala po kasi siyang iba magiging paborito sa akin, kundi ako lang. Ito pong aming kuya nato, talagang ito po ang pinakamabuting kuya sa lahat. Hindi po kami makatatapos ng aming pag-aaral kung wala po siya. Lagi po siyang nasa aming likuran. Ang isa po sa hindi ko makakalimutan, kung po kami ay bata pa. May tuminagor po doon sa ulo ko. Ito po yung bakit Nakita niya po ako, talagang umiiyak po, sumasalo ng dugo ko na yan. Sabi niya, sino ano sa'yo? Hindi ko naman masabi dahil malingit pa lang, nagkakandabulol ako ngayon. Nung malaman niya kung sino yung tuminagor sa akin, talaga naman, upakan niya yan. Yun ang kuya ko talaga. Talagang maaasahan yan, kaya nga doon po sa aming lugar. Walang nakapanligo sa akin Sa takot. Yan, kasi nga, anin yung lalaki kapatid ko na yan, yun na talaga namang guardiado ko. Hanggang sa paglaki ko, hanggang sa nag-college nga ako, pati po mga kabarkada ko talagang BBI niya. Pagka nalaman niya kung hindi medyo sabi niya, oy, lelet, kasi kung sa akin ako niya lelet Medyo umiras ka doon hindi yan. Pero nalusutan ko din ito Sa kahit na siya ay masyadong nalusutan ko siya, sumali ako ng isang fraternity. Hindi niya alam yun. Kaya nung malaman niya, naku kaginawa sa'yo. Yung kasi kapatid ko kasunod ko, may pagkakonsistidor yun, yung si Bentong. Namatay na din po yun. Yung tip po kasi, miyembro din ng fraternity, yung Alpha Phi Omega. Miyembro po kami dalawa nun Kaya nung malaman niya yun, wala na, tapos miyembro na ako. Ayan. Talaga po ito lagi nasa likuran namin Talagang ginabayan niya kami. Napakabuting kapatid. Kaya nga ito, nung pagkating nililigawan, yan, si Amy, dinadala niya sa amin yan. Dahil nga ako kapatid, ako laging sinasama ng mga nililigawan niya. Pero, si Ate Amy, lahat ng nililigawan kasi pinunta sa amin, pinakikilala sa nanay ko. Yung pagka-playboy, Amy. Pero ito si Ate Amy lang hindi naipunta sa amin. Kaya si Ate Amy talaga siya napangasawa. Kaya ngayon, dalawa silang gumagabay sa amin. Si Ate Amy at si Dante. Hanggang sa kami ay mga nagsilaki na nga. Ayan, si pag-asawa, andyan pa rin sa amin. Nasa likuran pa rin namin, napakabuti talaga. Kaya nga ito, mahal na mahal ng nanay namin Tandang-tanda ko pa nung nagkasunod sa crossing ba na Ate Amy, sa may Caltex. Alam ba kung ano unang binitbit ng nanay namin? Yung uniforme niya. Yun ang kauna-una ang binitbit. Nakakalimutan yung info ko doon sa itaas ng bahay namin. Dala-dala lang yung uniforme kasi, yun ang bitbit niya talaga. Tumatakbo yan. Baka mong maalala, ano pala yung namin sa itaas. Oo, iniwan niya sa pag-alala. Napakabuting napakabuting na kapatid. Wala kayong masasabi. Kaya nga talagang nandun na lang siguro talaga ang buhay niya. Kaya nga ang inaano namin, hanggang sa siya nga ay talaga mapagmahal na kapatid Kasi meron kaming kapatid na bunso, yun nga may sakit. Sa halip na ang anay niya yung kanyang sarili, ang lagi niyang inaano yung aming kapatid na bunso. Lagi yun ang inaalala niya. Kaya siya nakarating na nga, inaalala pa rin niya kaming mga kapatid niya. Kaya nga nung makita ko ito nung 27 ng gabi, na yun ang huling kita ko siya ay buhay. Kung hindi nga lang po ako uupo ng eleksyon ng kinabukasan nun, ayaw ko na siyang iwanan Hindi ko na talaga maiwan.
Eh, nakita ko na yung parang ano niya eh, parang ba siya eh talagang mga maalam na. Kaya nga nung nakatulog ako nung ano, nakita ko nung 29 yung call na nag-miss call sa akin. Ako eh talagang kinabahan ako doon kung nalaman na siya eh wala na. Kaya sana, kuya, no, basta pagyaon mo, gabayan mo pa rin kami patuloy. Yun lamang po at maraming salamat.